Ang mga anak ko, maaga kong pinabangon ngayon dahil gawa nga ng tuturuan ko sila kung paano gumawa sa mga gawaing bahay. Dahil ayokong lumaki silang lumabas sa aking puder pagdating ng panahon na sila ay walang alam sa anumang mga gawaing bahay. Mas maganda kasi ang mga batang lumaki talaga sa ah, maraming alam na mga gawain. Dahil katulad ko, ako lumaki talaga akong maraming alam na gawaing bahay. Ang pangangahoy, pangungumpay, paglalaba, paglilinis ng bahay. Halos lahat yatang mga gawain alam ko, pagluluto, lahat-lahat. Based on my experience, nakikita ko na mas maganda pala talaga ang mga batang pinalaki mong maraming alam sa mga gawaing bahay, na dumadanas talaga sila ng maraming mga gawain at trabaho. Dahil ang mga batang maraming alam sa pagkatao, talagang sila yung tipong mga taong matatag. Sila yung mga batang napakatibay. Hindi sila yung tipong mahina. Sila yung tipong mga batang masakripisyo. Sila yung mga batang lumalaking matyaga, matiisin. Sila yung mga batang hindi gumigive up kaagad sa anumang mga pagsubok sa buhay. Na kahit anumang mga pagdadaan ng hirap, yun yung mga batang matatag. Kasi karamihang mga batang lumaki ng 1970 at 80s, sila yung mga batang napakatatag, maraming alam sa mga gawain. Sila yung mga batang madiskarte sa pamumuhay. Kaya maganda talaga ang mga bata kapag pinapalaki mo silang matatag ang kanilang pundasyon sa kanilang pagkatao. Dahil hindi sila agad gumigive up sa anumang mga hamon sa buhay. Tayong mga magulang, wag nating masyadong i-spoiled ang ating mga anak. Dahil yung mga batang wala gaanong alam sa mga trabaho at wala gaanong mga mabigat na pagsubok na napagdadaanan sa buhay, sila yung mga batang napakahina. Sila yung mga batang bumibigay kaagad kapag may mga pagsubok na matinding pagdadaanan. Sila yung mga batang hindi matiisin. Sila yung mga batang gumigive up kaagad kapag may mga hinaharap na mga pagsubok o anumang balakid sa buhay na dumadating. Kaya mas maganda ko ang mga bata, palakihin natin silang maraming alam sa buhay. Dahil dumadating talaga yung panahon na sila ay lumalabas sa ating mga puder, sa ating buhay. Lalo na kapag sila ay tapos na sa pag-aaral, bumubukod na sila dahil sila ay dumadayo na sa iba't ibang mga lugar para maghanap buhay, para matatag sila. Matibay sila. Hindi sila agad matitinag sa anumang mga pagsubok sa buhay. Sila yung mga batang mga palaban sa anumang mga hamon na dumadating, sa anumang mga unos na dumadating sa buhay. Yung mga batang lumalaki sa hirap, sila yung mga batang napakatatag, napaka matiisin, hindi agad talaga gumigive up. Hindi ka matakot na sila ay wala na sa poder mo dahil sila ay madidiskarting mga bata, marunong sa buhay. Kaya hindi ikaw magulang, wala kang anumang pangamba dahil laging nasa isip mo, ay maayos to, magaling yung anak ko, maraming alam sa buhay yun, marunong yun. Marunong na yun magluto, magsaing, hindi na magugutom yun. Maraming alam yun. Kasi tayong mga magulang, kilatis natin ang ating mga anak. Kung ano man ang ano nila sa kinalakihan nilang pamilya. Kaya sabi ko sa mga anak ko, dapat marami kayong matutunan sa buhay. Hindi yung puro laro-laro lang ng cellphone. Dapat matututo kayo, bumangon kayo. Dapat marami kayong alam dahil hindi sa lahat ng panahon laging nandyan ako sa tabi ninyo. Matuto kayo dahil darating ang panahon lalabas kayo sa poder namin ng papa nyo. Kaya magiging matibay kayo, matatag kayo. Maganda yung lalabas kayo sa poder namin. Marami kayong alam na mga gawaing bahay. Dahil balang araw magkakaroon din kayo ng sariling pamilya.
para hindi kayo mahihirapan pagdating ng tamang panahon. Huwag kayong magiging lampa-lampa. Huwag kayong magiging mahina. Hindi ibig sabihin na ang mga anak mo na pinapalo at tinuturuan mo ng magandang aral ay ito ay hindi pagmamahal. Tinuturuan mo lang sila dahil balang araw, ma-realize din nila yan na tama pala talaga ang turo ng mga magulang sa amin.